So sa video ito ay hahayaan kita na magdesisyon o mag-isip ng kung ano tungkol sa nangyari sa aking buhay. Kung calling ba to ni God or hindi, or kung para saan to, kung discernment na ewan, putyo-putyo, ewan. Pero bibigyan ko kayo ng tatlong nangyari sa akin na medyo sa tingin ko bahala na kayo. Basta feeling ko ano lang siya. Ewan ko siya. Bahala siya. So yung ano na nga, recently na nga nung nagsimula akong mag 30 years old, doon ako mas lumakas yung pananalig sa Diyos. So, before pa naman, oo, meron na, pero parang wala lang, putyo-putyo. Pero nung sabi ko is nung nag 30 years old ako, doon na siya mas lumakas. Yung kahit nasa work ako is parang gusto ko lagi akong nasa simbahan, nagpi-pray ako, ganyan. So, nagkaroon ako ng ilang mga panaginip, bibigyan ko kayo ng dalawa. Yung unang panaginip na talagang kakaiba is na-upload ko na to sa recent videos ko, sa mga past video ko, na ako ay naghinip na ako ay nasa simbahan, tumatanggap ng ostia, ng communion. Tapos ang nagbibigay sa akin ay si Santo Papa Francisco na nagsasalita ng Tagalog. At ito nga yung sabi niya, "Oh, heto, hati kayo ni Jesucristo." So dati hindi ko siya alam kung ano yung ibig sabihin. So pinag-pray ko siya kung anong ibig sabihin, and then parang natuklasan ko na kaya kalahati ng ostia, tapos binigay sa akin is parang hati kayo ni Jesucristo is parang magiging kahati, kabiyak, katuwang sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. So ang medyo kakaiba dito, akala ko lang kasi talaga is panaginip. So hapon, alas 6 noon, nagsimba ako sa bayan ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. Doon ay parang mayroong nagkaroon ng special mass tungkol kay San Jose, esposo ni Maria na ina ni Jesucristong aming Panginoon. So doon is parang, so alam niyo yung ostia na bibihira na kasi sa akin nangyayari yun, na natatanggap ko yung mismong ganyang ostia na kinoconsecrate ni Father sa misa. So bibihira na ako makatanggap nun, pero nung araw na yon nga natanggap ko yung pinakang 1/4 nun. So sabi ko parang konektado, yung panaginip ko na connect siya sa reality. So ayun na nga, yung pangalawa na nga, yung nasa seminaryo daw ako. Parang seminar, hindi, parang seminar siya ng parang seminar na parang ng mga magpapari. So ewan ko, basta yun na yun. Doon is parang marami kami. Tapos ayun, parang tinanggap ko, sinuot ko yung puti, yung sinusuot ng mga pari. Tapos ang kulay kasi doon is white and red. Tapos sinuot ko na daw yun kasi parang pari na ako time doon sa panaginip ko, pari na ako. Tapos ayun, sinuot ko yun, tapos napasabi ako sa sarili ko sa panaginip ko na this is it. Tapos ayun, tapos mga siguro after a day lang siguro, siyempre alas 6 ulit, nagsimba ulit ako noon. Tapos merong nakasabit doon sa may nakasabit doon sa gilid ng simbahan. Puno kasi yung simbahan that time. Tapos si Father J. Dueñas ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy, dumaan siya, may nakabangga pa nga siya doon. Kanya pala yung yung chusabol ba yun o vest ang tawag doon? Di ko alam, di ko kasi inaalam eh. Kasi hindi naman basta nakasabit siya doon sa may doon sa may kristong nakahiga. Kanya pala yun. Tapos nakita ko siya, sinuot niya yung white. Katulad nung panaginip na na-encounter ko. Tapos yung kulay nung sinuot niya, white, syempre white din. Tapos yung idodoble niya, kulay red. Nako, nakakakaba. So, ayun, konektado na naman siya sa panaginip ko. So, kayo na ang bahala kung ano ba yung nangyari sa akin. Kung calling ba yun o kasi ako, feeling ko kasi parang may hirapan ako pumasok ng seminaryo. Unang-una, kahit isang tuka ako. Pangalawa is 32 years old na ako. So, 32 kung let's say example, kunyari, 13 years yung ay graduate ako, 50 years old na, Diyos ko. Ewan ko. Tapos, syempre, tapos siya pa, tagal na akong graduate. So, parang hindi na ako sa pag-study. Aminado ako hanggang ngayon na na parang hirap na ako magmemorya ng kung ano-ano. Parang tamad na ako sa ganung bagay, ewan ko. Parang hirap na ako kung ano na lang yung parang mga na-install ko sa sarili ko. Noon, parang yun na lang yung mga naaalala ko. Tapos, ito pa, yung simula't simula, nung ako ay parang 1994, 1995 yata yun, di ko alam kung 2, 3, 4 years old ako noon, 2 to 4 years old yata ako, hindi ko sigurado, basta parang naglalaro lang yung edad ko nun doon. Kasi New Year yon, basta ang naalala ko pa, nakakalakad na ako, pero madalas karga pa ako. Hindi ako yung parang takbo ng takbo, basta nakakalakad lang ako, ang alam ko, yun yung naaalala ko. Parang 31 yon, December 31, kasi nga mag-New Year. Kalong ako nung tatay ko sa isang puno do sa aming barangay, sa Barangay Tubigan, Unisan, Quezon. Kalong ako ng father ko, tapos tinuruan niya ako na mag-sign of the cross. Tapos meron sa akin nagbigay, hindi ko alam, hindi ko na syempre maalala kung sino. Basta may nagbigay sa akin na isang
isang imahe ni Mama Mary na white yung pang ilalim, tapos blue yung suot. Actually, sira nga yun, yung binigay sa akin, sira yun. Tapos dyan daw magdasal daw ako, magdasal daw. Tapos sabi ng tatay ko, ang itinuro nga sa akin is yung mag-sign of the cross na nga. Tapos niluloko pa nga ako ng tatay ko na, kasi daw pag daw nagbabagong taon is magugunaw daw yung mundo. Kaya daw dapat ipagdasal ko daw na wag daw magunaw yung mundo. Ayan. Tapos nung bago ako matulog, syempre binubuhat ako. Naaalala ko talagang binuhat ako papunta doon sa higaan. Alam nyo ba na nag-pray ako ng nakaluhod kahit wala namang nagturo sa akin na magdasal ng nakaluhod. Kasi ang naalala ko lang, magdasal daw ako tapos mag-sign of the cross. Yun lang yung naalala ko itinuro sa akin, pero ang nakakapagtaka, nakaluhod ako. Yun nga lang, dumaan yung pinsan ko, tapos parang sinita ako na ewan, parang nagulat siya. Sabi niya, hala, nagdadasal oh. Tapos may narinig na rin ako na sabi, uy, hayaan nyo yan. Tapos doon, nung sinabi niyang nagdadasal, parang naano ko sa isip ko na parang, ay, parang mali ba? Ba't parang may nagtaong nagtaka? Ganun. Tapos, huminto na ako ng pagluhod. Basta nagdasal na lang ako na sabi ko, sa prayer ko, tanda ko, hindi ko yung maalis talaga sa isip ko na sabi ko, wag niyo po sanang gunawin yung mundo. Kasi nga, niluloko pala ako ng tatay ko before na, pag daw nag-New Year, nagugunaw daw yung mundo. So, that's the first prayer na tinupad talaga ng Diyos. Kahit alam ko na, sa ngayon, na parang joke-joke lang yung paggunaw ng mundo. Pero at least, di ba, first prayer ko yon, naaalala ko, tapos tinupad agad ng Diyos. So, ayun. So, kayo na siguro ang bahala kung calling ba to or parang redirection or something. Ewan ko kung ano. Pero ang decision ko ngayon is parang kung makakahanap man ako siguro ng trabaho, sana yung parang 8 hours lang lagi. Tapos nakakapagsimba ako araw-araw. Yun na, ganito na lang kasi yung mga gusto kong gawin. Makakapagsimba ng araw-araw. Makapag-pray ng araw-araw din ng rosary. Tsaka yung 3 o'clock prayer sa Divine Mercy. Syempre, kung may chance na makapaglingkod tayo sa simbahan ng Diyos, pwede rin, why not? Pero parang mahihirapan yata ako doon kasi nga, ulitin ko, kahit isang tuka, kailangan natin magtrabaho.